Magulo, kaya lang ang nangyayari, ginagawa natin magulo. Ito pong problema dito sa Bible, bibigyan ko muna kayo ng konting background, no? Alam niyo po si David, siya po ang pangalawang hari ng Israel. Pagkatapos po ni King Saul, si David na po ang pumalit na bilang isang hari. At the age of 30, he ruled 47 years on Israel. Nanguna siya ng halos 47 taon na naging hari ng Israel, and he was called the man after God's own heart. Isang tao na tagapag-alaga ng mga tupa. Isang tao na kung saan hindi sa hinagap, hindi niya inisip na siya'y magiging hari. And then, kahit nagkaliko-liko na yung kanyang ginagawa, tinawag pa rin siya ng Panginoon, the man after God's own heart. And then, nagkaroon po siya ng anak. Of course, ang anak niya po ay ang pangalan, si Solomon. Siya po ay anak ni David at saka ni Bathsheba. Siya po yung naging ikatlong hari ng Israel. Alam niyo po mga kapatid, yung Solomon, may pangalan na ibinigay ang Diyos sa kanya kay Solomon. At ang pangalan po na yun ay ang pangalan Jedidiah. So yung Jedidiah po na yan po ay pangalan ng aking anak, Linwell Jedidiah. So, bakit po Jedidiah? Ano bang ibig sabihin ng Jedidiah? Jedidiah is the name given by God to Solomon, means the beloved of the Lord. Ang minamahal ng Panginoon. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, etong si Solomon, siya po nakipag-usap sa kanya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Mababasa po natin yan sa 1 King. Makikita po natin mga kapatid, tinanong ng Panginoon kung ano yung bagay na gusto niyang mapa sa kanya. Kung tatanungin siya, siguro kung ikaw ang nasa posisyon ng Solomon, kung tatanungin ka, ano kaya ang pwede mong isipin na ihingin mo sa Panginoon pag tinanong ka? So, pwede niya sabihin, bigyan mo ko ng mahabang buhay. Kung ihingin ng Solomon niya, siguro kasama pa natin siya ngayon. And then, pwede niya rin sinasabihin na bigyan mo ko na napakaraming kayamanan. And then, pwede niya rin sabihin na lahat ng aking kaaway ay paluhurin mo sa aking paa. Pwede rin eh. Pero alam niyo, ang isa sa kagandahan sa ugali ng Solomon, hindi niya hiningi yung mga bagay na siya lang ang makikinabang. Ang hiningi ni Solomon ay walang iba kundi the heart of understanding. Yung puso ng may pagka-unawa. Makikita po natin, the title of our message this morning is What Treasure You Ask For. Ano kayang kayamanan ang hihingin natin? Ano bang kayamanan ang hinahangad natin? Maraming mga tao ang hanggang ngayon hindi pa nila maunawaan kung ano yung gusto nila sa kanilang buhay. Maraming mga tao ang kumbaga patuloy pa rin nilang pinapaunlad yung mga bagay na nasa kanila na kumbaga kung iisipin na po natin mga kapatid, walang pagkakontento. Makikita natin mga kapatid sa talata ng ating binasa dito po sa Matthew, sabi po na salita ng ating Panginoon, lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa kung saan ito ay kakalawangin lang at masisira at pwede ring sirain at nakawin. At ang sabi po rito, but lay up for yourself treasures in heaven. Ngunit kayo'y mag-impok ng kayamanan sa langit kung saan walang anumang bagay na makakasira. Ang isang bagay na dapat po nating pakatandaan bilang isang mga tao, dapat makontento tayo sa anumang bagay na ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Dapat maunawaan natin bilang mga tao na sapat na sa araw-araw ng ating buhay, ang biyaya ng ating Panginoon ay sumagana sa atin at dapat yun ang ating pagyamanin. Isipin man natin yung bukas, dapat nating pakatandaan, may Diyos na nakasigit na nakakaalam sa mas nais nating mangyari sa ating buhay bukas. Amen. Ang sabi po sa verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, andun din naman ang puso mo. Kumbaga, kung ang kayamanan mo pag-aaral, mag-aaral ka na mag-aaral. Kung kayamanan mo ang trabaho, wala ka rito ng araw ng linggo. Ganun yun eh. Kung ano yung bagay, kung nasaan lang yung kayamanan, kung nasaan yung nagiging nakakapagbigay sa iyo ng
ng kasiyahan, kung nasaan yung mga bagay na iyong nais sa iyong buhay, nandoon din ang iyong puso. Doon mo inuukol ang lahat ng oras para sa iyong buhay. Ang sabi po sa verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the others. Ang sabi po dyan, walang sino mang tao na pwedeng magtingkod sa dalawang Panginoon. Maliban na lamang ang isa ay kanyang iwanan or kamuhian at ang isa naman ay mamahalin. Or else, he will hold to the one, habang hahawakan niya isa, babaliwalain niya naman ang isa. Hindi tayo pwedeng magtingkod sa ating Diyos at sa ating kayamanan or pera. Naalala ko meron akong isang pelikula na panood. Itong tao na to, ang kanyang ginagawa mga kapatid, dahil negosyante siya, ang ginawa niya mga kapatid, tuwing matutulog siya, lahat ng kanyang kinita, maging yung kanyang kayamanan, nilalagay niya sa baul. Hindi lang yun mga kapatid, ang ginagawa niya sa pagtulog niya, kinakadena niya sa kanyang katawan. Can you imagine, no? Ang tindi ng kanyang pagmamahal sa pera o sa kanyang kayamanan. So one time, nagkaroon ng sunog. So siyempre, lahat ng susi, nasa tabi niya rin. Lahat ng kayamanan niya. Nagsisigawan na yung kanyang mga yung kanyang mga taon, nasusunog na yung bahay niya. So natataranta siya, hindi niya malaman kung paano niya bubuksan yung tatanggalin yung mga kayamanan niya. Hanggang sa pagkataranta niya, tumalsik yung susi. So anong nangyari mga kapatid? Nandun, nasunog siya. Ang nakakalungkot mga kapatid, yung kayamanan na kanyang inibig, yung kayamanan na kanyang inipon, yung pera na kanya na mismong naging buhay, yun din ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ang isang bagay na dapat nating maunawaan sa ating buhay, ang nais ng ating Panginoon, tayo ay tumingin sa Kanya, tayo ay magtiwala sa Kanya, tayo ay mag-impok ng kayamanan, sapagkat ang ating Panginoon ay nakakaalam ng lahat ng bagay na kailangan natin sa ating buhay. Ang nais ng Panginoon, makita na tayo ay tapat sa Kanya. Ang nais ng ating Panginoon na tayo mag-impok ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi doon mismo sa langit. Amen. Diba? Sapagkat ang kayamanan dito mga kapatid, kayamanan maghahatid din sa iyo ng kapahamakan. Right. Tama ba? Amen. Amen. Kayamanan maghahatid din sa atin sa kapahamakan. Ngayong umaga, ano kayang kayamanan ang hihingin mo? Ano kayang kayamanan, Panginoon? Gusto kong maging mayaman. Panginoon, gusto kong maging hari. Panginoon, gusto kong maging presidente. Ano kayang kayamanan ang hihingin mo kung bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon? Ang sabi po sa verse 25, therefore I say unto you, take no thoughts for your life. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, huwag niyong isipin ang inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, maging sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain? At maging ang katawan, maging sa kasuotan. Ang sabi po sa verse 26, masdan nyo ang mga ibon sa parang. Hindi sila nagtatanim, hindi rin sila umaani, hindi rin sila nag-iipon ng pagkain. Ngunit ang inyong amang na nasa langit ang siyang nagpapakain sa kanila. Are ye not much better than they? Hindi ba kayo mas mahalaga kesa sa kanila? Mapapansin natin mga kapatid, yung mga ibon na yan na lumilipad dyan na nakikita natin, sa tingin nyo ba sila nag-isip kung anong kakainin nila? Sabi ng isa, pastor, di naman nakapag-aral ang ibon, paano mag-iisip? Paano na buhay? Maging yung mga halaman sa paligid natin. Paano yan nagkaroon ng buhay? Paano yan lumaki? Paano yan lumago? Lahat po ng bagay sa mundo, kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon, kung ang ating mga puso ay ang ating kayamanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay mo, kaya niyang ibigay. Amen. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, one time, bigyan ko lang po kayo ng short testimony. Siguro naikwento ko na sa inyo. Yung gawain sa City Homes. Alam niyo naman po kung paano nag-start yan. Yan po ay nag-start sa wala. Nag-start po yan sa isang maliit na lugar sa garahe. Noong nag-start po yan, walang support.
Pero alam niyo, isang bagay na nakakagandahan doon mga kapatid, hindi pinabayaan ng Panginoon yung gawain. Kasi gawain niya yan eh. Tama ba? Amen. So, later on,